Kapatid, ikaw ba ay may isang pastor na sa tingin mo ay nawala na ang kanyang passion para sa ministry and instead parang napipilitan na lang siyang gawin ng mga bagay na ginagawa niya? In other words, burned out na siya. Well, if you want to know what to do, stick around because in this week's episode, ang pag-uusapan natin, 3 ways to help a burned out pastor. That's coming up here on Pursuing the Savior. What is going on? My name is Archie and welcome to Pursuing the Savior. I'm a pastor and a writer, and I have a passion for helping people understand the Bible and find their way back to God. And that's what this channel is all about. If you're new to this channel, please consider subscribing and hit that little notification bell so you won't miss a thing. And if you're watching on Facebook, don't forget to like or follow our official Facebook page, Pursuing the Savior. Let's get started. Over the past couple of episodes, we have been talking about pastoral ministry. Una, pinag-usapan natin kung ano ba talaga ang trabaho ng pastor, at sa ating last episode ay pinag-usapan naman natin yung ilan sa mga marka ng isang pastor na nahahapuna sa ministry. At sa video naman natin for this week, my goal is to help us find practical ways para matulungan ng isang pastor na burnt out na sa ministeryo and hopefully mai-restore yung kanyang gana sa paglilingkod. With that in mind, here are 3 things you might want to consider. Number 1, lift him up in prayer. This may sound pretty unusual kasi pag iniisip natin ang isang pastor, usually, siya yung nagli-lead ng prayer. Siya yung nagtuturo, siya yung nag-i-equip, siya yung, kumbaga, dapat siya yung pinakamalakas spiritually sa buong church. But believe it or not, ang pastor mo, kailangan din niya ng mga panalangin, lalo na kapag napapagod na siya sa paglilingkod. Let's learn from the Apostle Paul. Basahin natin. 2 Corinthians 1:11. You also must help us by prayer, so that many will give thanks on our behalf for the blessing granted us through the prayers of many. Nung isinulat ng Apostol Pablo ang sulat na ito, ay nakakaranas siya ng iba't ibang klase ng mga paghihirap sa ministeryo. That's why he assumed that the Corinthians had been praying for him. Unfortunately, ilan sa mga tao doon sa Korinto ay naging kritikal pagdating kay Pablo. So they favored other apostles over him. However, makikita natin dito that Paul is giving everybody the benefit of the doubt and therefore tells them to continue praying for him and his companions because if they do so, God just might save them from troubles. By implication, ang mga panalangin ng mga taga-Korinto ay related sa deliverance na ibinibigay ng Panginoon para kay Pablo at sa kanyang mga kasamahan. Ang sabi pa niya, hanggat sila ay nananalangin para kay Pablo at sa kanyang team, ay uusbong ang mga pagpapasalamat at papuri sa Diyos dahil sa kanilang mga panalangin. In the same way, ang iyong mga panalangin para sa iyong pastor ay malaki ang magagawa upang siya ay ingatan ng Panginoon sapagkat ang iyong pastor habang siya ay naglilingkod bilang representative ng Panginoong Hesukristo, pwede mong isipin na para bang isa siyang walking target ng demonyo. Sapagkat ayaw ng kalaban na siya ay managumpay. Sapagkat ang iyong pastor ay merong mandato na ipangaral ang salita ng Diyos, ay laging nasa hot seat siya pagdating sa mga plano ng demonyo. Dahil ang nais ng demonyo ay i-distract ang iyong pastor at nang sa gayon ay maging unproductive siya. Dahil kapag ikaw nga naman ay distracted mula sa iyong mga ginagawa, ay hindi ka makakapag-focus, and when you're not focused, you can easily become unproductive. He may not hear your prayers for him, but God does. However, maganda pa din na ipaalam mo sa iyong pastor na ipinapanalangin mo siya. And the mere notion na merong isang taong nananalangin para sa kanya ay napakalaking encouragement na.
And perhaps by praying for him constantly, you will find it less and less likely na punahin mo ang kanyang mga pagkukulang. So, ang unang bagay na kailangan mong gawin para tulungan si pastor na burnt out, ipanalangin mo siya. Number 2, listen to him. Just like everybody else, your pastor also needs friends. For the most part, sinosolo niya ang kanyang mga pinagdadaanan. But take note of this, your pastor does not need to suffer in isolation or in solitude. Muli tayong matuto mula sa sinabi ng Apostol Pablo. 2 Corinthians chapter 1 verse 8. For we do not want you to be unaware, brothers, of the affliction we experienced in Asia. For we were so utterly burdened beyond our strength that we despaired of life itself. Undoubtedly, the Apostle Paul just went through, or probably was still going through, something really difficult in his life when he wrote this letter. Hindi lang ito simpleng issue, kung hindi ito ay near-death experience. Kamuntikan na siyang mamatay dahil sa pinagdaanan niyang ito. Yung timbang ng kanyang emosyon ay makikita natin kung paano niya ginamitan ng mga salita yung kanyang sinabi. Ang sabi niya, we were so utterly burdened beyond our strength. It was so severe that Paul and the other companions felt this way. They were despaired of even living. Yung salitang despair ay napakalinaw ng gusto niyang ipakita dito. It implies the absence of any way out. Ibig sabihin talaga, halos mamatay na sila dito at wala silang mahanap na paraan para makawala doon sa napakahirap na sitwasyon na yon. And in the original language, yung perfect tense ay nagpapakita dito na posibleng permanente yung magiging damage nung kanilang pinagdaanan. Gayon din naman ang iyong pastor ay nagbibit-bit ng napakalaking burden. Imagine, he is responsible for the spiritual well-being of your entire church. Gaano man yan kaliit or kalaki ang inyong kongregasyon, ang inyong pastor ang nagbibit-bit ng napakalaking dalahin para sa espiritual na kalusugan ninyong lahat. And because of that, malaking tulong kung merong grupo ng mga tao na sasamahan siya sa pagbibit-bit ng napakabigat na dalahing ito. May mga pagkakataon na yung bigat ng kanilang dinadala ay nagdudulot ng kalungkutan at minsan discouragement sa parte ng iyong pastor. Kaya nga napakalaking bagay na pinakikinggan ang mga hinaing at ang mga dalahin ng pastor. May mga pagkakataon kasi na kailangan lang nila ng merong makikinig sa kanila na magpapaalala na hindi sila nag-iisa, lalo na sa mga pinakamahihirap na bahagi ng kanilang buhay. Minsan nga pag ako ay burdened sa ministry, at meron lang ako nakausap na kaibigan o isang kapwa pastor na nakakaunawa na aking pinagdadaanan, pagkatapos namin mag-usap ay gumagaan na agad yung aking pakiramdam. Kaya tandaan mo kapatid, ang iyong pastor ay isang relational being. And when you relate to him, when you listen to him, ay na-encourage siya, nagkakaroon siya uli ng lakas para ipagpatuloy ang gawain ng Panginoon. So make sure to listen to him. Number 3, let him get some rest. Ang trabaho ng pastor nakikita natin sa iba't ibang mga anyo. Yung kanyang pagtuturo, yung kanyang pangangaral, yung kanyang pangunguna, yung kanyang concern para sa mga tao, at iba pang mga bagay na umuukupa ng kanyang oras. And without a doubt, ang iyong pastor ay daanan ng mga espiritual na pagpapala. Pero minsan may mga pagkakataon na sa dami ng ginagawa at iniisip ng pastor, siya mismo ay hindi niya na natitikman yung mga pagpapalang yon. Naranasan mo na ba na talagang buong husay mong niluto ang isang adobo, pero dahil sa sobrang sarap ay hindi ka na natirhan at hindi mo man lang natikman ang iyong luto? In the same way, madalas mangyari sa mga pastor ang ganon dahil gusto namin ay maranasan ng lahat ng tao yung mga pagpapala ng Diyos,
Minsan kami mismo ay nawawalan na ng pagkakataon na malasap ang mga bagay na yon. Minsan madaling madistract ang pastor lalo na pag nakita niya na may mga bagay na kailangang gawin. Whether yan ay tumutulong bubong o di naman kaya ay sirang doorknob o hindi naman kaya ay isang taong kumausap sa kanya at yung sinabi ng taong yon dala-dala niya sa kanyang isip. Sa buong maghapon, madali para sa mga pastor ang makaranas ng distraction. At hindi ba sinasabi ng iyong pastor madalas pag nakikita niya na may mga bakanting upuan, nag-iisip yan. Kaya paalalahanan natin ang ating mga sarili na ang mga pastor ay hindi superhero, napapagod din sila. Isaiah chapter 40 verse 30. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. Lahat ng nilalang ng Diyos napapagod. Kasama na doon ang mga lingkod niya. You, as a member, you don't want your pastor to be thinking whether or not he is in the right field. And obviously, you don't want your pastor to begin looking for another job. Regardless of your pastor's age, he can get tired and weary. So, paano mo siya matutulungan na kahit papano ay mabawasan yung kanyang pagkahapo? By giving him moments of rest. Pwede mo siyang kausapin, tanungin sa kung paanong paraan mo siya matutulungan. Let's say for example, bumuo ka ng isang support group, ng isang prayer group, or ng isang grupo na tumutulong na mabawasan yung mga trabaho ng pastor. Naku, sa akin bilang isang pastor, each time na merong taong lumalapit at nagtatanong kung ano yung pwede niyang gawin sa ministeryo ay napakasaya ko. Sapagkat ibig sabihin nito ay hindi lang ako yung may malasakit sa ministeryo, maging sila man din ay concerned para sa gawain. Gayun din, ang pisikal na katawan ng iyong pastor ay nangangailangan din ng pahinga. Kaya nga kung maaari, ang church dapat binibigyan nila ng day off yung kanilang pastor. I mean, talagang panahon lang nila para sa kanilang sarili o para sa kanilang pamilya. At makakatulong din kung matutulungan ng church ang pastor na makahanap ng isang hobby na kung saan ay for a moment ay ma-disconnect muna siya sa trabaho para ma-refresh yung kanyang katawan at yung kanyang isipan para maging ganado uli sa trabaho kinabukasan. So, encourage your pastor to relax, have some time to sleep, o di naman kaya ay enjoy a freshly brewed coffee. And if the church can afford it, mabuting bigyan ng bakasyon ng pastor para naman magkaroon siya ng panahon para sa kanyang sarili, para sa kanyang asawa, para sa kanyang mga anak. If the church can give the pastor the right balance between work and life, ay napakalaking benepisyo ito para sa lahat. Sapagkat ang pastor kapag balanse yung kanyang buhay, mas nagiging effective siya sa ministry. In conclusion, having a pastor who loves God and cares about the people is one of the best things that can happen in your Christian life. Yung kanyang turo, yung kanyang ehemplo ay napakalaking bagay. Malaki ang naitutulong nito sa iyong paglago bilang isang Kristiyano. But just like everybody else, ang pastor din, bagamat siya yung nangangalaga sa lahat, ay kailangan din siyang alagaan ng church. Ang sabi nga ng salita ng Diyos that we are equally accountable to one another. And pastors are no exception. Sila din kailangang ingatan. So if you want to help your pastor who has been burnt out and to keep him from looking for another job, consider these things. Number 1, lift him up in prayer. Number 2, listen to him. And number 3, let him get some rest. I hope kayo po ay may natutunan sa ating mini-series tungkol sa trabaho ng mga pastor at kung paano natin naalagaan ang ating mga pastor. And if you want more videos like this one, don't forget to subscribe to our YouTube channel and follow our official Facebook page. And with that, my friend, I'll see you on the next one.